Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, 882. Dito, Bida ka. Radyo Bida, 882. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi sa mga tagapakinig ng DXMS Radio Bida at ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Oktobre, taong 2014. Ito po ang pang-23 beses na pagsasahimpapawid ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mga kaibigan, mga ka-network at sa aming mga tagapakinig, ugaliin po nating sumuporta sa usaping pangkapayapaan. Dahil sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa usaping pangkapayapaan ay nakakatulong tayo sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Kaya sa aming mga tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapia magabi, Fio Colongonon. Ako po si Jehan Usop at maya-maya siguro makakasama natin si kasamang Derek Sanico. Kami po ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayan hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Noong nakaraang Huwebes, ating pinag-usapan ang pagkakalunsad ng Transitional Justice and Reconciliation Commission o TGRC. Sa ating panayam kay Bangsamoro Transition Commissioner Raisa Jujuri, kanyang ipinaliwanag na ang TGRC ay binuo bilang isa sa mga prosesong napapaloob sa Normalization Annex ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Layunin nito na makapagkalap ng mga impormasyon, mga data at mga pag-aaral patungkol sa mga dokumentong mga legitimate grievances, historical injustices, at marginalization na bunga naman ng disposisyon. Kung maalala natin, nabanggit din ni Commissioner Raisa na sa kasalukuyan ay nasa proseso pa lamang ang TGRC ng pag-identify ng mga organisasyon at mga ahensyang kanilang magiging katuwang sa pagsasatupad ng kanilang mga mandato. Kaugnay nito, nanawagan si Commissioner Raisa na manatili tayong supportive sa lahat ng endeavors at mga activities sa ngayon na sumusuporta sa usaping pangkapayapaan. Talagang tuloy-tuloy na ang mga development pagdating sa usaping pangkapayapaan at parami ang mga nag-i-extend ng kanilang mga suporta upang matiyak na magiging matagumpay ang pagtatatag ng Bangsamoro. Ating pinapasalamatan ang bansang Switzerland sa pangunguna ni Mrs. Mo Blecker na siyang chair
ng komisyon. Siyempre, kasama niya sa komisyon sina Attorney Cecilia Jimenez para sa GPH side at si Attorney Ishak Mastura para naman sa MILF side. Pati na rin si Mr. Jonathan Sison na siyang senior advisor ng komisyon. Pinapasalamatan din natin si Commissioner Raisa sa kanyang pagpapaunlak ng panayam upang lubos na may paliwanag sa atin ang ilang mga detalye kaugnay nga nitong TGRC. Sa puntong ito, maiba lang tayo ng konti. Ngayong buwan ng Oktubre, ay ating kinikilala ang IP Month Celebration. Isang buwan ng pagdiriwang para sa mga kapatid nating IP o Indigenous People. Ito ay napapaloob sa Proclamation Number 1906, Series of 2009 na inilabas ng Malacanang kaugnay ng pagkilala at pagprotekta sa mga karapatan ng mga kapatid nating indigenous people, pati na rin ng mga indigenous cultural communities o ICCS. At nagpapasalamat naman tayo at dumating na si Kasamang Derek. Kasamang Derek, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig ng DXMS, Radyo Bida. Kung nga kasama nga Jihan, inilahad po din ang nasasabing proclamation at ayon na rin sa Republic Act number 8371 o yung IPRALO natin, na itinalagang National Indigenous Peoples Thanksgiving Day ang October 29 kada taon. Kaugnay niya na ating makapanayam maya lamang si Miss Aven Acunyagulo, ang project manager ng IPDev, upang ibahagi sa atin ang ilan pa ng mga mahalagang impormasyon, pati na rin ang mga activities ngayong buwan kaugnay sa selebrasyong ito. Napakagandang selebrasyon ito, Kasamang Derek, kaya aantabayanan natin at ng ating mga tagapakinig ang panayam na yan. Mapalad tayo at pinaunlakan tayo ni Miss Avin, at mga ka-network, ipaabot nyo po sa amin ang inyong mga katanungan, opinyon, saloobin at suhestyon. I-text nyo lamang po sa mga sumusunod na Comunet mobile numbers. Para sa smart subscribers, mag-text sa 0998-169-0597. Ulitin ko po, sa smart subscribers, 0998-169-0597. At para naman po sa mga Globe subscribers, 0915-454-8554. 0915-454-8554. Maraming salamat Kasamang Jihan. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap ng alas 7:40 ng gabi. Susunod na po ang Bangsamoro News Updates. Bangsamoro News Update. Narito po ang ulo ng ating mga balita. Moro history ipapabilang sa mga colleges and universities. MILF nais hingin ang endorsement ni Pope Francis sa Mindanao Peace Pact. At bilang panghuli, rehistrasyon para sa BTC Human Resource Mapping pinalawig. Moro history ipapabilang sa mga colleges and universities. Isang committee sa House of Representatives ang nag-endorse ng isang bill na naglalayong gawing isang elective subject sa college curriculum ang Moro History, Culture and Identity. Ipinapahayag ni Congressman Roman Romulo ng Pasig City at siya rin chairman ng House Committee on Higher and Technical Education na ang naturang bill ay aagapay sa mga effort ng Presidente Benigno Noynoy Aquino na makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Sa pamamagitan ng pagtatag ng panibagong Bangsamoro political entity, iginigiit din ni Romulo na layunin din ng bill na makilala ang mga naging kontribusyon ng mga kapatid nating Moro sa kasaysayan. Sa ilalim ng naturang bill, nasuportado naman ni Congressman
Pangalian, Balindong ng Lanao del Sur Province, lahat ng college ng university sa bansa ay magkakaroon ng mandatong mag-offer ng Moro History, Culture and Identity bilang elective subject. Layunin ng subject na ito na maipakita ang mga positibong relasyon sa pagitan ng Muslim at Kristiyano, mga lumad. Kabilang din ang pinagmulan ng 3 tribong ito at iba pang mga katulad na bago pa man dumating sa bansa ang mga Islamic at Christian missionaries. Ayon ito kay Congressman Balindong na siya ring House Deputy Speaker. Isa sa mga mandato ng bill na ito ay para sa lahat ng concern ng government agencies na magkonsulta sa mga experts tungkol sa Moro history, culture at identity, pati na rin sa mga resource person patungkol naman sa Mindanao peace process. Ang resulta ng mga gagawaing konsultasyon ay siyang ilalaman ng mga libro at iba pang reading materials na siya namang gagamitin sa mga estudyante. The broader Mindanao peace process addresses both the structural roots of Mindanao conflict and the deep social, cultural, and religious divergence which should not be disregarded that respect, Balindong pointed out. MILF nais hingin ang endorsement ni Pope Francis sa Mindanao Peace Pact. Ipinahayag ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na plano nitong padalhan ng sulat si Pope Francis upang hingan ang huli ng mensahe sa suporta para sa peace process sa Mindanao. Kaugnay ito ng pagbisita ng Santo Papa sa bansa sa January 17, 2015. Ayon pa kay MILF Peace Panel Chair Mohagir Iqbal, ang isang statement of support para sa peace agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at MILF ay makakatulong bilang isang moral booster para sa lahat ng efforts ng dalawang panig na wakasan na ang ilang dekadang kaguluhan sa Mindanao. Papunta ang Santo Papa sa Pilipinas, particular sa Leyte upang bisitahin ang mga survivors ng Bagyong Yolanda na sumira sa ilang parte ng Central Visayas ang kumitil ng mahigit 6,000 katao noong November 2013. Registration para sa BTC Human Resource Mapping, pinalawig na extended ng registration ng Human Resource Mapping for the Bangsamoro professionals hanggang November 15, 2014. Kung matatandaan, dahil sa kahilingan ng mga gusto pang humabol sa mga Bangsamoro professionals sa pagpapatala sa Human Resource Mapping na ginagawa ng Bangsamoro Transition Commission o BTC ay pinalawig ng 2 beses ang registration. Sinabi ni Human Resource and Development Project Coordinator 2 Alid Alfonso na noong September 30 ang huli sanang registration period, ngunit na-extend pa ito hanggang sa October 15. Sa ngayon, ayon kay Alfonso, habang gagawin ang encoding ng data sheet sa pagbabalik sa area kung saan may mga kuliktang data sheet ng mga service provider tulad ng BLMI, Unipad at Mapad na siyang naatasang magsasagawa noon ng information drive campaign sa Maguindanao, North Cotabato, Lanao area, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato at Marawi City. Ay pinalawig pa ang online registration hanggang November 15. Inaasahan mas madami pa ang magparehistro sa Human Resource Mapping ngayong muli namang pinalawig ang registration ayon ito kay Alfonso. Mahigit 10,000 datasheet ang pinamigay ng BTC sa mga area kung saan ginawa ang information drive campaign. Sa kasalukuyan ay nasa 5,000 na ang nakapagtalagang mga Bangsamoro professionals sa Human Resource Mapping. Ang programang ito ay sa ilalim sa Comprehensive Capacity Development Project for the Bangsamoro or CCDPB bilang paghahanda sa pagpapatayong Bangsamoro Transition Authority o BTA at ng inaasahang Bangsamoro Government. Bangsamoro News Update. Yan po ang naging kaganapan sa loob at labas ng Bangsamoro. Mga ka-network, pakinggan po natin ang ginawang panayam ng ating mga kasama sa Kumunet sa iba't ibang mamamayan sa Mindanao upang malaman natin ang kanilang mga panawagan ngayon
Ngayon ngang nasa proseso na ng pag-review ang Congress sa draft ng BBL. Kalakip din ito ang kanilang panawagan para sa ating gobyerno at sa MILF. Tinig ng Kapayapaan. Ano yung masasabi mo ngayon nasa Kongreso na yung Bangsamoro Basic Law? At sa akin lang, as personally, just wait and see na lang kung anong magiging result. We don't have any against naman sa Bangsamoro, pero kung anong magiging result, doon na lang din. Yun naman talaga yung isa sa nakalagay doon sa roadmap. Dapat talaga ito ay dumaan sa isang legal na proseso at nasa Kongreso na ngayon. At katunayan, nagkaroon na rin ng joint session ang Senado at saka Kongreso. At yung iba naming mga kasamahan sa Bangsamoro Transition Commission ay nakaupo doon sa ginawang public hearing. Kaibigan. 76, hindi ako magkakamali, 76 na ad hoc committee member ng Congress ay magkakaroon pa ng mga public consultation at isa yata sa pupuntahan nila ay ang Cotabato City at yung mga island provinces pa. At kasama nga doon sa kanilang pupuntahan din, halimbawa sinabi rin nila yung si Rufus Rodriguez, siya yung chair ng committee sa House ngayon na humahawak doon sa draft BBL ay lahat ng sektor ay tatanungin nila ulit. Sana maprobahan na kasi maraming umaasa sa ating, lalo na ngayon sa mga kabataan, maraming umaasa sa atin na mapermahan na yung BBL. Ang masasabi ko lang, sana ma-aprobahan kasi alam naman natin ang sitwasyon natin dito sa Mindanao. Since 1980, dumating ako dito as a Christian. Nangyayari, may mga gera, di ba? So, ayaw na natin yun na mangyari pa. Masaya kami na kagaya ko na masaya ako dahil magkaroon na ng wakas yung hidwaan dito sa Mindanao. So, sana maaprubahan ng madaling panahon. Sana tagumpay itong basic law, lalo na itong pinaglalaban ng Bangsamoro people. Kailangan nating ma-achieve ito kasi kaming mga tao dito sa Mindanao na dito na pinanganak at Kristiyano, ang gusto namin ay magkaroon ng total na katahimikan. Kasi sa nangyayaring ang gyera dito sa Mindanao, wala pong nanalo. Puro talunan po, lalong-lalo na ang sibilyan. Siguro pag na-achieve natin itong Bangsamoro Basic Law, magtatagumpay ito, maaring ito na ang panahon na sinasabing lahat tayo panalo sa Mindanao. Walang talunan. Siguro sa tingin ko kasi na parang na-emphasize naman ang mga tao ngayon ay nalalaman lang kung ano talagang Bangsamoro Basic Law. Siguro mananalo ang yes. At saka yan din ang saloobin ko. Sana inshallah manalo ang yes. For the sake of Bangsamoro people. And that's for the sake of the people here in Mindanao. Sa tingin mo ba maaprubahan ng Kongreso ang Bangsamoro Basic Law? Bakit din? Parang maaaprobahan na siya kasi maraming mga sumusuporta sa BBL. Siguro maaprubahan yan kasi alam naman natin na yung marami naman pong sumusuporta dyan. Tingin ko maaprubahan ng BBL kasi maganda naman kasi itong ikadudulot niya para sa lahat ng Bangsamoro. Para sa akin, kung gano'n naman kalakas yung parang rally ng BBL, makukuha naman nila yung simpati ng lahat ng nasa community. Siguro may posibilidad naman na ma-approve. Sa tingin ko ma-approvean dahil malinaw na in-emphasize ng mga ating kagaya nito sa aming barangay. Meron tayong forum ngayon about sa Bangsamoro Basic Law. Ngayon, very clear, transparent, naintindihan ng mga community namin kung ano yung Bangsamoro Basic Law. Hindi ko po alam kung kailan siya maaprubahan dahil may naunang malaking bill rin ngayon na nakasalang yung ating 2014 budget na nauna na at sumunod yung basic law. Pero yung parati nating sinasabi batay doon sa ating roadmap na sana ito ay madaliin para magkaroon ng pagkakataon yung Bangsamoro Transition Authority na i-establish niya yung transition period na iyon para doon sa paghahanda natin sa 2016 full-blown Bangsamoro government. Ano yung iyong rekomendasyon o masuggest mo para mas mapaintindi pa sa lokal na komunidad yung Bangsamoro Basic Law? Alam mo, kagaya ngayon mayroon kami ditong dialogue dito sa barangay namin. Ito, malaking bagay ito na nangyayari kasi ma-inform natin o mapaintindi natin sa mga tao na ganito pala ang laman ng Bangsamoro Basic Law. Kung maaprubahan na, aware na tayo na yan pala ang nakapaloob sa Bangsamoro Basic Law.
Kagaya nga sa nangyari ngayon dito, karoon ng conversation. So maganda, barangay-barangay, kumbaga bumaba talaga sila sa level ng barangay. Mas naiintindihan ng mga nasa community, hindi lang yung mga nasa taas lang. Siguro po doon sa batay sa EO 120, malinaw po. Isa doon sa mandato namin sa Bangsamoro Transition Commission ay yung pagpalaganap nga po. Una yung Framework Agreement on the Bangsamoro, yung 4 na annexes, at ngayon po nandito na yung BBL. Actually, lahat po kami sa hanay ng BTC, kasama yung mga staff din, ay nag-ikot-ikot na rin sa mga bayan-bayan at nag-a-attend ng ganitong mga forum, either community, barangay, kung saan kami kailangan, para ipaliwanag talaga sa mga tao. Para mabigyan sila ng pagkakataon na maintindihan ito at magiging makabuluhan later on yung pag-participate nila sa plebiscite. Kung boboto ba sila ng yes or no? May panawagan po ba kayo o mensahe sa Congress hinggil po sa issue sa Bangsamoro Basic Law? Base sa sinasabi ko kanina, nananawagan din tayo na sana suportahan nila kasi sa kanila naman yung bola, 'di ba? Kumbaga sila ngayon ang gagawa o mag-approve na para sa atin lahat dito sa Bangsamoro kung ano man mangyayari. Ang ibig ko sabihin na nasa kanila ang bola kung aprobahan nila na maging matiwasay o maging wala ng gulo na mangyayari dito sa Mindanao po. Sana okay na ang BBL, sana mapanatili ang kapayapaan sa Mindanao. Yun lang. Siguro po, syempre, yung panawagan ng lahat din talaga na dapat tutukan ito ng Kongreso dahil alam po natin na ito po ay dumaan na po sa 4 na dekada na digmaan at 17 taon po ito ng proseso ng negotiation. Mahaba-haba po at marami pong ininvest. Hindi lamang propiedad, kundi buhay yung ininvest para magkaroon ito. At inasahan natin yung Kongreso na gagawin niya yung kanyang part bilang taga-enable o bilang magsasakampanyarihan noong Bangsamoro Bill. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Ang napakinggan po natin ay mga saloobin at panawagan ng iba't ibang mamamayan sa Mindanao hinggil sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Ng kapayapaan. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan ay ganap ng alas 7:54. Mga ka-network, sa punto pong ito, atin pong makakapanayam ng live si Miss Alvin Aconia Gullo ng IPDev upang mas may paliwanag sa atin ang ilang mga impormasyon kaugnay sa pagdiriwang natin ng IP Month Celebration. Magandang gabi po Ma'am Alvin. Live po tayo ngayon sa DXMS Radio Bida. Yes, good evening. Sino pong anchor ngayon? Pasensya, wala akong monitor. Si Derek po ito, ma'am. Si Derek po ito at saka si Shen. Hi. Hi. Good evening, Derek. How are you? Thank okay you. Lang po, okay Oo, lang. sige. Oo. Ano po ba yung mga ginugunita tuwing IP Month Celebration, ma'am? Yes, actually, IP Month Celebration is supported by a presidential proclamation. Medyo nakalimutan ko lang yung number, but in any event, IP Month is celebrated every October. Tapos there's a lot of activities that are nakapaloob dito sa celebration na ito. And it's this for this year, meron tayong culmination activities na gagawin. It's going to be on October 28, 29 dyan sa Notre Dame University Gym sa loob mismo ng NDU. So, yung cultural festival na gagawin natin ay ang theme is Katutubong Kultura, Isabuhay at Pagyamanin. So, napaka-angkop na tema po yan para sa taong ito. Nang sa ganun ay magiging aware tayo lahat na marami pala tayong mga kulturang katutubo na kailangang isabuhay, kasi maraming mga katutubong pamamaraan ang tinatawag natin na sustainable. Kasi it's environment friendly and it's based on cultural values. So, maganda rin na matutunan kung ano yung mga ito. May karagdagang katanungan po si kasamang Jihan po para sa'yo. Yes, Jihan. Yes, magandang gabi, Ma'am Avin. Good evening, Jihan. Binabati po namin kayo sa pagdiriwang na ito. Karagdagang tanong lang po, ano-ano po ba ang mga activities na naka-line up
kaugnay sa selebrasyong ito? Yes, we're happy to tell everybody that ito po ay ang pinakaunang cultural festival na gagawin so far. Kasi if you remember, marami naman tayong mga activities na ginagawa, kaya lang hindi talaga siya focus doon sa mga katutubong pamayanan kagaya ng mga IP tribe, no? Yung Teduray, Lambangian, Dulangan, Manobo at saka Higaonon. So they will be the featured tribes for this cultural festival kung saan makikita natin from day one na darating sila at doon mismo gagawin yung kanilang mga booth. They will be bringing with them their materials, indigenous materials like bamboo, gogon, nito, kawayan, iba-ibang klase. Doon na nila gagawin mismo sa site yung kanilang mga booth. So meron tayong gagawing mga contest na mga booth, the most creative, the most indigenous, the most artistic, mga tipong ganun. So gagawin yan dyan. Tsaka meron tayong mga katutubong sayaw. Kung ano yung mga sayaw ng bawat tribo, may i-feature tayo na ganon. May mga katutubong pagkain din. So lulutuin din nila yan doon mismo sa festival. So we are inviting everybody kasi there will be some, most of them will be bringing kanilang mga produkto mismo. Yung mga produkto nila mula sa farm, papabili din nila doon. So it would be a good opportunity rin na kung gusto natin magpalengke, meron naman silang pabili doon. So nakakatulong din po ito sa mga katutubong pamayanan dito sa ARM. Maliban po dun, ma'am, sa mga nabanggit mo na mga tribo, sino-sino po ba ang mga partners na organization na kasama na nag-organisa ng activities kaugnay sa IP Month celebration? Yes. Oo. Mostly, ang part talaga ng activity na ito ay yung mga community na covered ng IPDev. They are clustered. No, may mga cluster sila kasi there are communities na kaunti lang ang population ng IP. Meron namang mga communities na marami din sila. So to have equal opportunity for the festival, they have been clustered, and then mga lahat ng mga tinulungan ng IPDev in the last 2.5 years ay magkakaroon ng pagkakataon na maipakita yung kanilang mga likas na kaalaman. At saka dito rin natin i-judge, Derek at Jehan, dito rin natin i-judge or i-announce pala kasi judging is ongoing right now. Kung sino yung mga farm, yung best farm, no? Kasi meron tayong mga farm na who are applying indigenous agriculture at saka organic farming. Sino-sino yung mga farm na dahan-dahan nang bumabalik sa organic farming. So organic farming, as we all know, will help the farmer free himself from the burden of credit brought about by external inputs like commercial fertilizer, commercial pesticide. So by promoting organic agriculture, makita natin doon na ang katutubong magsasaka ay hindi na siya magiging tawag nito alipin doon sa mga kumbaga sinasabi natin mga inputs na kailangan ng malaking kapital. So these are the things that we're going to see during the cultural festival. So ibig sabihin ho ba may pumuntang mga hurado sa naturang mga farm? Yes, oo. They are, tawag ito, mga members lang din ng implementers from development consultants, from IPDev. They have divided themselves. May checklist sila na bit-bit, parang grading sheet, no? May grading sheet na dadalhin kung how many percent ang gamit nila, na-reduce yung kanilang, tawag ito, yung dependence nila for chemical fertilizers and pesticides, kung ilan ba, diversified ba yung kanilang produkto, hindi lang ba sila nag-concentrate sa mais lang, meron ba silang vegetables, fruits, at saka other commodities. Oo. So yun pong titingnan natin kung na-apply ba nila. Kung sino sa kanila ang nag-vermiculture, kasi tinuruan din natin sila. Sino sa kanila ang nag-salt farming, so makikita natin doon. And this will be shown in an objective criteria. May checklist tayo na din-develop. If they fall into that, and then mataas yung kanilang ranking, siyempre magkaroon sila ng award. Okay po. Okay. Bilang panghuli, Ma'am Avin, may mensahe po ba kayo o panawagan sa ating mga tagapakinig?
Yes, thank you so much na nabigyan tayo ng pagkakataong makapagsalita sa programa ng Comunet, no? Ito ay isang imbitasyon na rin na hindi sa festival ang ating panawagan, kundi sa araw-araw na natin na pamumuhay na marami tayong benefits na makuha by reliving and promoting itong indigenous ways ng ating mga ninuno na they stood the test of time. Sila ay mga sustainable na pamamaraan. So it would be good to look back to our own cultures, to our own indigenous way of life, kung paano ito nakatulong sa pamayanan. And kung meron tayong pagkakataon, we want to go deep into our roots, look at the ways of our forefathers, kung paano sila nag-survive noon without the influence of too much external input. So with this, ang IP month, bilang pagdiriwa ngayong taon na ito, ay harinawa ang ating harinawa, inshallah, God willing, ang pamamayanan ng ang katutubong kultura ay ating maisabuhay at mapag-iyaman. Yun po ang aking mensahe. Opo. At naway hindi lamang po sa mga IP magdaraos ng ganyan pong mga kaalaman, kundi sa ating madlang magsasaka. No? Lahat ng who are into farming, maraming benefits ang mabigay sa atin if we advocate and we practice organic. Pag sinabing organic, actually, gawa na yan ng katutubo ng araw pa. Pinangalanan lang ng English. Oo. Parang, so yun. So, yes. Parang gusto ko pong tawagin siyang modern indigenous farming system. Yes. Kasi meron naman talaga ding mga modern technology na applicable naman siya as long as hindi ka maging dependent doon sa external inputs. As I said, like commercial fertilizers and pesticides, which we know are also very harmful to the environment. Yung mga pestisidyo, mga abono ay sinisira yung ating mga water table. Yung tubig na yun, iniinom natin. So, hindi natin alam doon pala nanggaling yung sangkatutak na sakit na dumarapo sa atin. So, with that, we hope na mapasyalan nyo yung cultural festival and share your knowledge as well. And we would be happy to have you with us. Inshallah. Sana nga po, ma'am, si Bobet nga gusto nang pumunta eh. Excited. Hindi ko nag-umpisa, mahirap yun. Oo nga. Sige, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Magandang gabi po dyan sa inyo at naway. Yes, good evening. Thank you so much for having us. Salamat naman at more power din sa Comunet. At nagpapasalamat po ang Comunet sa pagpapaunlak po ninyo. Thank you. You're welcome. Afwan. Tinig ng Kapayapaan. Atin pong nakapanayam si Miss Avin Acuña-Gulo. Siya po ang project manager ng IPDev. Maraming salamat po sa binahagi ninyong impormasyon, Miss Avin, at naway muli nyo po pa kaming mapaunlakan sa mga susunod po naming programa. Muli, maraming salamat po. Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon ay ganap ng 8:05 ng gabi. Sana po ay nakatulong ang ating programang Bangsamoro ngayon, no? Tinig ng Kapayapaan, para mas maunawaan natin ng mabuti ang mga updates at iba pang mga activities na may kinalaman sa pag-usad ng peace process na nangyayari sa pamagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Sa mga nais pong magpadala ng komento, reaksyon, hinaing o panawagan, maaari po kayong mag-text sa ating Comunet mobile numbers 0998-169-0597 at 0915-454-8554. Uulitin ko po sa mga smart talk and text subscriber. 0998-169-0597 at sa Globe subscriber naman po 0915-454-8554. Sa pagpapadala po ng mensahe ay huwag kalimutan
banggitin ang inyong complete name o nickname at maging ang lugar kung saan kayo nakatira. Pagkatapos ng ilang paalala ay babasahin na po natin ang mga mensaheng natanggap mula sa ating text line. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nga kasamang Jihan, kanina napakagandang simulain nyo ng ating mga katribo kung paano nila ipinagdiwang yung IP month, no? Sana hindi lang tribo yung magdiwang ng IP month, kasamang Jihan. Correct ka dyan. At sana'y palawigin pa itong kaalamang ito tungkol sa indigenous approach or yung organic farming ng ating mga katutubong IP. At sana ay kahit kumbaga palawigin itong pag-uri ng pagsasakang ito, ang katutubong kultura, isabuhay at pagyamanin. Yan ho ang tema ng ating IP month celebration. Kasi alam mo sa organic farming, napakalaki ng advantage, no? Kasi nagiging free tayo sa mga chemical. Tingnan mo naman sa panahon ngayon, mabilis nga yung mabilis nga yung proseso, ang sistema, pero masyadong kontaminado na siya sa chemical. Sa chemical. Tama yun, kasamang Jihan. Pero katutubong kultura, isa lang po yun, yung kanilang pamaraan sa pagsasaka na nasa kultura ng ating mga katutubong IP. Pero paano naman natin, titingnan natin yung iba pang kinagawian ng ating mga kapatid na mga IP, lalong-lalo na itong mga kasama nating Tiduray. Ano ba yung mga binanggit kanina ni Ma'am Jihan, ng mga tribo dito? Ni Ma'am, sorry po, si Ma'am Abin. Nawawala. Oo nga, kaya nga yung kultura kasamang Jihan ay napakagandang pag-usapan, no? Kasi nga kahit na nga yung sa mga ninuno pa natin, kung maalala natin yung ating kasaysayan, yung ating mga kultura simulan noon, kung ito lalong-lalo na sa pagsaayos ng gulo, kasi nga sitwasyon natin sa Mindanao masyadong magulo, no? Sana yung mga kultura natin noon na kinagawian ng ating mga ninuno, lalong-lalo na si Mama Lu at saka si Tabunaway, di ba? Ito yung magkapatid. Yan po yung mga kultura nila. Paano ba yung kultura sa pagsasaayos ng gulo, no? Sa sinaunang panahon, no? Diba? Tama. At alam mo kasi kasamang Derek, ang Bangsamoro dito sa Mindanao, napakakulay ng kultura dito dahil meron tayong maraming tribo at bawat tribo may kanya-kanyang kultura. Tama, ang maganda rito, bawat isa nire-respeto ang kultura ng bawat isa. So maganda ito. Oo nga, no? Nararapat lang siguro na palawigin pa natin ang pagbibigay halaga ng bawat isa sa kani-kanilang kultura upang sa gayon ay mapanatili natin yung harmonious relationship, ika nga. Oo nga, no? Tama yun, kasamang Jihan. Kaya lang yung kultura kasi daw, sabi nga nila dynamic yung culture, no? Nagbabago-bago depende sa panahon. Tama ba yun? Tama. Oo nga. Pero ang maganda dito, kasamang Jihan, kung mayroon ng pagbabago, sana sa pagtakbo ng panahon, itong mga kultura natin na siguro ay hindi na siguro angkop sa panahon ngayon. At para bang tingin natin, halimbawa, doon sa organic farming na tinatawag. Kasi nga, masyado na tayong nasasanay doon sa mga chemical, no? Nagiging kultura ng ating mga farmer na kailangan yung chemical para mabuhay yung tanim. Pero hindi pala sana ganun, ano? Oo. At isa lang naman ang point dyan. Kailangan lang natin i-preserve itong kultura na ito. Hindi lamang sa pamamaraan ng pagsasaka, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasi nga, gaya ng sabi ko, ang Mindanao ay napakayaman sa kultura. Sa lahat ng in all walks of life, ika nga, no? Sa pananamit, sa pananalita, sa mga kaugalian, lahat may kasamang kultura at kailangan natin itong i-preserve. At siguro hindi lamang yung, kaya nga pabor na pabor ako dun kanina sa panukala ni Congressman Balindong na i-integrate
yung i-integrate sa curriculum ng mga universities Bangsamoro yung Bangsamoro history. Upang sa gayon ay isa ito sa paraan na mapalawig natin ang ating magandang samahan at kultura. Tama, no? Kasi nga kung maintindihan nila yung kultura natin, magandang katanungan din dito kasamang Jihan doon sa mga kasama natin. Sabi nga nila maganda daw sa mga Pilipino ay dapat respetuhin yung bawat kultura. Pero ang tanong naman, paano namin nirerespetuhin yung kultura nyo? Hindi naman namin alam. Kaya nga dapat pag-aralan. Oo nga, di ba? Ito na yung tamang panahon siguro, kasamang Jihan, na tamang-tama din itong panukala ni Congressman na dapat dapat ituloy talaga itong Bangsamoro history na ituro doon sa mga colleges para naman maintindihan nila ang ganitong kultura ay nag-i-exist din dito sa Pilipinas. Correct ka dyan, kasamang Derek. At kaya nga napapanahon itong paglulunsad ng IP celebration. IP month celebration. Okay. Sige, ha? Sige. Ngayon, tinig ng kapayapaan. Sarap namang langapin ang sariwang hangin at kay gandang tingnan ang nakapalibot na punong kahoy sa inyong bakuran, Chris. Yan, Magda, ang ilan lamang na ibinibigay sa atin ng pakinabang ng punong kahoy. Di ba, Sofia? Tama ka, Chris. At sabi ng Unipad, may programang Adopt a Tree Now. Ang mga punong kahoy ay nagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na ating nilalanghap. Oo nga, Sofia. Ang mga punong kahoy ay tumutulong sa pagkontrol ng soil erosion dahil sinisip-sip nito ang tubig na nakakatulong upang pigilan ang malakas na baha at pag-apaw ng tubig. Tumutulong din ito sa pagkontrol ng water pollution. Tama. At nililinis din ito ang maruming hangin na tinatawag na carbon dioxide mula sa pagsunog ng plastic, goma at pagbuga ng usok ng mga sasakyan at factories. Nako, ang laki pala ng pakinabang ng mga punong kahoy. Kaya't simula ngayon, magtatanim din ako. Ang mensaheng ito ay isang paalaala mula sa Cotabato Multimedia Network o Comunet at ng himpilang ito. Bangsamoro ngayon! Nagbabalik po ng kapayapaan. Nagbabalik po ang ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras po natin dito sa Radyo Bida ay ganap ng alas 8:14. Reminder sa lahat po ng miyembro ng Comunet, bukas po sa araw ng Biyernes o Friday, October 17, 2014, ay magkakaroon po tayo ng editorial meeting. Antabayanan niyo po ang aming mga text messages para sa venue ng ating editorial meeting. Isa pa pong reminder, application for GDS project, scholarship to obtain a master degree in Japan is now open to BDA staffs and other Bangsamoro related organizations. Applicants must be a Filipino citizen aged 22 to 39 and have 2 years of work experience in principle. Deadline of application is November 14. For more details, call GDS Project Office in Manila at 02753-3261 or visit its website http://gds-scholarship.org/ EU Peace Journalism Awards open na po sa lahat ng interesadong lumahok. Ipadala lamang ang inyong mga entries, pwedeng written articles, broadcast online, photographs na gawa ninyo mula August 2014 hanggang May 2015. Ang mga campus journalists ay maaari ring sumali sa competition. Bisitahin lamang po ang eeas.europa.eu/ para sa iba pang detalye. Napakagandang kasamang Jihan, yung Peace Journalism Awards, 'di ba? Kung yung pag sinabi natin Peace Journalism Award, baka pwede ka na diyan. Peace Journalism. Oo. Pwede lang ako doon sa peace.
Kasi maraming kategory ito. Merong radio program, meron tayong photojournalism, basta mga newscasters, no, na nagpapaabot ng peace journalism, no. I think kasamang Derek, nasa linya mo yan. Pero gusto ko ring bigyan ng atensyon itong application for GDS, no? Tama, para no? sa mga kabataan nating Bangsamoro na naglalayong magsilbi, Tama. no, sa Bangsamoro sa darating na panahon. Meron pong scholarship sa Japan yata ito, no? Japan, master degree, ha? Master degree sa Japan. Iniimbitahan po natin ang mga kabataan na nasa edad 22 hanggang 39. Pwede pa tayo dito kasamang Derek. Kaya lang nabasa dito kasamang Jihan, open daw for the BDA staffs. Or para sa lahat staffs at ng saka BDA staff o other Bangsamoro, at other related interested organizations. Bangsamoro organization. Ayun, malinaw, kaya baka sabihin, kasi nauna yung BDA. Meaning, yung mga Bangsamoro youth-oriented organization na nandito, maraming organization, di ba? Oo, So, tinatawagan natin yung mga Bangsamoro, natin, na gustong mag-avail ng masteral degree. Ito po ay sa Japan, no? Open na po ito ngayon. At pwede po kayong tumawag. Ulitin natin na kasamang Jihan, itong telephone number ng GDS na nasa office. Ang office nila ay nasa Maynila, 02-753-3261. At meron din silang website kasamang Derek. Yung http://jds-scholarship.org/ Yan, sa mga gustong maka-avail nitong napakagandang programa, no, bisitahin nyo po at saka pwede nyo tawagan yung mga number na nabanggit natin kanina. Pero alam ko, mas interesado ka doon sa peace journalism. Oo nga naman, kung may pagkakataon. Actually, kung ako yung journalist ngayon kasamang Jihan, ako ay hindi naghahangad ng award. Kung hindi, yung ating, kung ano man yung ating naipamahagi ng mga balita, mga balita sa komunidad na nakakatulong at hindi siya nakakapag dagdag dun sa mga problema sa bayan. Kasi peace journalism na tinatawag, kung paano natin muling ibalik yung relationship, no, dun sa ating mga komunidad sa kasalukuyan, na kung saan dinaanan ng gera, di ba, marami tayong pinagdaanan ng mga conflict, at ito ay nakakasira sa relasyon ng mga tao, lalong-lalo na doon sa komunidad. Kaya nga, iniimbitahan natin yung ating mga peace journalist dyan, no, na baka mayroon kayong mga na isulat na magandang mga balita, mga kuha ninyo ng mga litrato, o iba pang mga news dyan na related dun sa peace journalism na tinatawag. Baka pwede po ninyong ipadala yan, At samantala, may gusto lang po akong isingit dito kasamang Derek. Yung situationer ito, no, sa kaganapan doon sa flooding due to intertropical convergence zones, no? As of October 10, meron pong report ang RDRRMO, no? As of October 10, 2014, 9:30 a.m., an estimate of about 9,000 families are affected in Sultan Kudarat, and 105 families or 425 individuals affected in Sultan Mastura. Wala namang reported na IDPs, no? Wala namang casualties, no? Okay, ano pa? Suspension of classes, wala naman. No canceled of flights. As of October 10, 2014, 9:30 a.m., the MDRRMC Sultan Kudarat has distributed 1,500 food packs to affected families in Bulalo. Ang iba pa pong ginawa nila, the MDRRMC Sultan Kudarat has distributed, yun yung binanggit ko kanina, na nag-distribute po sila ng 1,500 food packs to affected families in Barangay Bulalo. The ARMM Rescue Team, DTS,
6th ID Philippine Army and the 37 IB, 6th ID Philippine Army, assisted the stranded passenger. So sila po yung naghakot doon sa mga passenger. The OCDARMM have provided 100 food packs for the military and civilian rescue team. The DRRM, CARMM, together with Regional Governor Mujib Hataman and Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Mastura, are scheduled to distribute relief assistance to the affected families in Sultan Kudarat. So, mabuhay po kayo. Sana'y nagpapasalamat po tayo sa mga tumutulong, no? Particular sa mga military. Napakasigasig po nila. Ganyan at, yung mga kabayanihan ng ating mga military kasama dyan. Ganun din sa ating butihing mayor ng Sultan Kudarat, si Honorable Mayor Dato Shamim Mastura. I'm sure nakikinig siya sa mga oras na to. Maraming salamat, Mayor. Pinapasalamatan pala namin yung nag-attend ng ating kapihan sa community, no? Nung Tuesday, Beth, no? Marami tayong napag-usapan, no? Sana po yung ating mga kasama ay hindi magsawang mag-attend sa ating kapihan, ano? Para naman mas lalo pang pagandahin natin kung ano pa yung mga pwede nating ibahagi dito sa ating mga kasama, lalo-lalo na sa mga komunidad na kung saan ay nakikinig sa atin. Parang nagigilty naman ako kasi wala ako. Okay lang, nandun naman si di ba? Pasensya na. Alam mo naman masyadong malayo pang aking pinanggalingan. Okay. All the way from Buluan. So kanina parang tumakbo na lang ako papunta dito. Marami pa naman susunod Dapat bukas nandun ka na, no? Inshallah. Nandito na ako. So, Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. At dyan po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan at mga taga-subaybay, mga ka-network. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. Ang programang ito ay para po sa inyo. Hangad po namin na magbigay kami ng wastong kalaman sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng miyembro ng community at sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakibahagi na ikakatagumpay ng ating programa. Sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo sa Comunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kaduntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, iWatch Production, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission, IPDEV, DXUP at ng Mindanao Action for Peace and Development. At sa suporta ng GIZ at Forum ZFD. Ang nakaagapay po natin sa technical side, si Ginoong Jonathan Istorbo. Hindi naman po. Ako po si Jehan Usop. Bago ako magpaalam, no, mayroon pa tayong mga kaunting panawagan ngayong November 3 to 6 second phase of journalism workshop natin sa community. Yes. Yung mga umattend ng unang workshop ay inimbitahan po namin kayo, no? Ihanda nyo na po yung ating planner dyan at paki-block na lang po yung 3 to 6 natin sa buwan ng November. November 3 to 6. November 3 to 6. Saan naman magaganap yan? Siguro ay ipapaalam po sa atin yan ng sa KFI Conference Room. Dito pa rin sa Cotabato City, okay. Kasama ang Jihan, KFI Conference. At saka mayroon din tayong ang susunod na kapihan natin kasama ang Jihan ay ngayong November 13, no? Kapihan sa Forum. Alas 9 po ng umaga. Kasi masarap ang kape doon. Oo, may broad coffee na sila doon. Wow. Ngayong November 13. Flowing coffee. Oo. Okay. Kasama ang Jihan. At saka papasalamat pala tayo sa ating mga tagapakinig kahit hindi sila nagtitext sa atin. Diyan sa North Cotabato, may maraming nakikinig sa atin diyan, Kabakan, yung sa ating mga kasama diyan sa Iman, sa Carmen, maraming nakikinig sa atin diyan, Magandang gabi po sa inyong lahat.
Nawa hindi po kayo magsawang makinig sa amin. No? At bago ako tuluyang maglaho sa Himpapawid, gusto ko munang batiin kasi nagpapabati yung mga listener natin sa Dato Saudi Ampatuan Municipality sa barangay ng Gawang. Yung mga minamahal nating tagapakinig dyan. Namimiss ko na yung mga pupuyo nila. At sa UPI, meron din po tayong mga tagapakinig. Sa Noro UPI at saka sa South UPI, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At saka sa dito banda sa Dato Paglas, Isulan, meron po tayong mga tagapakinig. Mayad nga gabi sa inyo. Ilonggo kagali. Well, nagpapabati din pala yung ating Executive Director ng Moro Women Development and Cultural Center at yung kanilang Chair of Board of Directors, si Dr. Armia Ibrahim at si Binibining Bayna Samayatin, ang aming napakagandang Executive Director. Gusto ko lang pong ipaalam na dalaga pa po yan. Panawagan talaga yun. Panawagan. Oo nga, At si Dang nakikinig. Dang Akad. Magandang gabi dyan, Dang. Okay. Sige, so, magpaalam ka na kasamang Derek at tayo ay parang hindi pa naman tayo kinakapos ng oras. Baka ma-overtime tayo dito. Sige, salamat sa paalala kasamang Jian. Siguro next week marami pa po tayong mga magagandang pag-uusapan. Patungkol pa rin po dito sa pinag-uusapan nating na Bangsamoro Basic Law in relation dun sa peace process ng Pilipinas. No? At paalala lang po, gusto ko pong ipaalam na pwede nyo po kaming kontakin sa aming mga personal na number, kagaya ni kasamang Derek, ni kasamang Bobet, yung mga bumubuo na organisasyon, yung mga miyembro ng organisasyon na nabanggit po namin, na pwede nyo po kaming kontakin kung meron kayong mga nais ipaabot sa programang ito. Maraming salamat kasamang Jehan. So, wala na po talaga kaming oras mga kaibigan. Ako si Derek Sanico po. Sa tinig ng Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan, ay nagpapasalamat. Sana po sa susunod na Webes ay samahan nyo pa po kami dito pa rin sa DXMS Radio Bida. Mapia magabi sa Karnolangon, maayong gabi, Fiyo Kolongonon, magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro. Ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro. Ngayon, tinig ng kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida. 882 sa inyong mga pihitan. Radyo Bida 882. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito.